Okay, magandang araw guys. Welcome back again po sa aking munting channel, Kuya Boy TV. So ngayon guys, meron po tayo ngayong pagkukwentuhan. Ito po yung aking content ngayon. Ito po yung ayan po, makikita niyo po sa screen yung pong solar eclipse. So ayon po sa ating kapatid na si Sayong Araw. So yung mga hindi pa po nakasubscribe sa ating kapatid na si Sayong Araw, click nyo na lang po sa ilalim ng video na ito yung kanyang link po sa ibaba po. Ang gaganda po ng kanyang mga topic guys. So ito po guys ang ating pagkukwentuhan kasi ayon po sa mga yung mga narinig natin sa mga kwento-kwento. At ayun na rin po sa Bible, ayan po, ito pong sinasabi po daw na itong solar eclipse ito po isang mga sign po daw ito, especially sa panahon natin, yung ito mga pagpasok po ng mga sabihin nating 19th century, no? So yung mga nangyayaring solar eclipse, kagaya po nito, ito pong darating na October, I think hindi po nagkakamali, October 23. So magkakaroon po ng solar eclipse. I don't know kung sa Pilipinas po kung makikita po ito. Pero according po dito sa ating kapatid ito pong Sayong Araw, dyan po sa Amerika. So inaabangan po nila itong solar eclipse na ito po, no? So anyway, bago po tayo magbigay ng mga komento para dito po ay huwag niyo po kalimutang mag-subscribe dito po sa mga bago pa lang po sa aking channel, Kuya Boy TV. Click niyo na po yung notification bell po dito sa ilalim. At sa atin na rin pong kapatid na Sayong Araw, no? Courtesy po sa kanya itong video na ito. So, yun guys, no? Actually, marami nang po talagang guys. Marami mga sign na talagang parating na po yung second coming. Ewan ko lang guys kung naniniwala po kayo sa second coming, no? Pero according sa history po, no, kahit po sa historical view, makikita nyo po talaga na na talagang halos lahat po ng mga sinasabi po sa banal na kasulatan, no? Kagaya po yung nilagay ko po sa screen, ito pong Revelation 22:20, no? Ito po yung second coming, no, of Jesus Christ, no, ang ating Messiah. So dito, isa lang po ito sa possible na sign. Ito pong solar eclipse na to. Yung mga binabanggit po sa Bible, alam niyo naman po yun, no? Mga taguto, mga lindol, mga gera-gera, ganyan po. Tapos na yung World War I, World War II, tapos na. Ngayon naman, nagbabadya po yung World War III. Ang pagkakaalam ko po sa World War III, sa mga nababasa ko din po, at sa mga information ko po, or mga sabihin na nating yung mga historian, masasabi natin yung mga analyst tungkol po dito sa usaping pangkapayapaan, po. Kasi 'di ba ito yung panahon ng yung kumbaga hinog na yung mga paniniwala ng bawat mga iba-ibang mga tao sa buong mundo. So sign po talaga ito rin. Ito yung tinatawag na nahahati po yung mundo, no? Dalawang klase lang naman ang possible na mga grupo ng tao, guys, no? Alam niyo naman yung naniniwala sa kapayapaan ng Diyos, no, ng lumikha. At yung iba naman ayaw ng kapayapaan o hindi po naniniwala sa mga batas, pag-ibig, salita po ng Diyos. So yun yung ibang grupo po yun. So grupo tayo po na naniniwala. So actually it's a battle. Para sa akin po, ang panahon po natin ngayon, it's a battle of hati po, no, truth and lies, no. So mga tao naniniwala sa kasinungalingan at yung mga tao naniniwala sa katotohanan. So dalawa lang po siya, no? Sa pagkakaintindi ko lang po, no? Tsaka makita niyo po dito sa screen ko, yan pong John 8:31-32 na nilagay ko po. Truth will set us free, no? So guys, hindi ko na kailangan masyado pang ipaliwanag to kasi mostly tayo mga Kristiyano, alam na po natin itong mga marami na po tayong alam sa mga Bible verses, no? Marami na po yan. So ngayon po guys, ito
Ito lang pong solar eclipse, balik po tayo. So panoorin po muna natin to guys sa ating kapatid once again kay Sayong Araw, at maya na lang po natin pag-usapan po itong magbigay po kayo ng comment o kung ano po yung mga gusto niyo pong sabihin dito po sa ilalim ng ating comment section sa baba po guys. So okay guys, panoorin na po natin to guys. Nagliliyab, mainit, naglalagablab na ring of fire ang makikita sa kalangitan ngayong Oktubre. Ano nga ba ito? Isa na nga ba ito sa mga sinyales ng katapusan ng mundo? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ayon sa sitedecdaily.com, huwag kakalimutan daw na magkakaroon ng Ring of Fire, solar eclipse, at ng buwan, Jupiter, Saturn at Venus. Ang Oktubre 2023 ay nag-aalok ng isang espesyal na celestial threat na may kapansin-pansing Ring of Fire, solar eclipse, kamanghamanghang alignments ng mga planeta at ang paglulunsad ng Psyche mission ng NASA upang imbestigahan ang isang natatanging asteroid. Ayon pa sa balita, ito ang mga highlights sa kalangitan ngayong October 2023. Ang Ring of Fire solar eclipse sa buong Amerika sa October 14 ay ang pangunahing highlight ng buwan na ito. Bukod dito, ang buwan, Jupiter, Saturn at Venus ay magpapakita ng magagandang posisyon para sa mga stargazer at planet watcher na ma-enjoy. Ano ang hahanapin? Isang partial solar eclipse. Ang mga manonood sa loob ng makitid na bahagi ng Amerika ay matutuwa sa isang Ring of Fire eclipse sa araw ng October 14. Ngunit ito nga ba talaga ay nakakatuwa? Panoorin mo hanggang sa huli ang babala ng Biblia patungkol sa mga sinyalis na ito. Habang ang buwan at mga planeta ay magpapakita ng kamanghamanghang mga posisyon sa kalangitan ng Oktubre. Ano ang meron sa Oktubre? Magandang mga pares ng buwan at planeta, isang misyon tungo sa isang asteroid na mayaman sa metal at isang partial eclipse ng araw. Noong October 2, ang buwan ay nagsulpot ng ilang oras pagkatapos ng paglubog ng araw. Lumapit sa Pleiades star cluster. Makikita sa silangan pagkatapos ng mga alas 10 ng gabi. Maglalakbay sila sa kalangitan kasama ang gabi na iyon. Nag-iwan ng isang pagkakataon na makita sila kinabukasan. Sa Predator Sky noong October 3, ang buwan ay naging halos 2 leeg ang layo mula sa Pleiades. Habang ito'y gumagalaw ng kaunti sa kanyang orbit sa paligid ng Earth, nasumpungan sila sa mataas na kalangitan sa timog kanluran kasama ang Jupiter at ang malamang pula at malalaki na bituin na Aldebaran sa Taurus. At ngayong October 10, masusumpungan ang Venus sa silangan bago sumiklab ang araw, kasama ang manipis na crescent moon at sa pagitan nila ang malamang puso ng Leon, ang bluish-white star na Regulus. Sa October 23, makikita patungong timog 1 oras o 2 oras pagkatapos ng paglubog ng araw. Mahanap mo ang buwan na nag-illuminate ng 70% na makikita malapit sa ilalim ng planet Saturn. Ang kanilang malapit na posisyon sa kalangitan ay magpapadali sa telescopic view ng 2 sikat na pagmamasid sa kalangitan na ito. Kinabukasan ito'y malapit pa rin sa buwan, ngunit ito'y naikutan sa silangang Saturn. Sa sky chart, makikita ang buwan na nasa ilalim ng Saturn sa kalangitan sa October 23. Sa October 28 ay sisiklab kasama ang planetang Jupiter. Ito ay 2 sa mga pinakamaliwanag ng bagay sa kalangitan, at ang pagkakaroon nila ng malapit na posisyon ay magbibigay daan sa isang napakahusay na pagmamasid. Kapag tinitignan mo ang Venus, Mars, Mercury o kahit na ibaba sa Earth sa ilalim ng iyong mga paa, iniisip mo ba kung paano nabuo ang mga planeta na ito? Ngunit nakakamangha na ito ay ginawa ng ating Panginoong Diyos. Ngayong buwan na ito, naglulunsad ang NASA ng isang spacecraft upang hanapin ang mga bagong kaalaman tungkol sa kung paano nade-develop ang mga terrestrial daw na planeta, dahil hindi sila naniniwala na ang ating mundo ay ginawa ng ating Panginoong Diyos. Ang Psyche spacecraft ng NASA ay naasahang ilulunsad ngayong Oktubre para sa kanilang multi-year na misyon
tungo sa isang asteroid na may parehong pangalan na tinatawag na terrestrial. Ito ay ang unang misyon papunta sa isang asteroid na mayaman sa metal na maaring bahagi ng interior ng isang planetesimal, isang unit na bumubuo ng isang bato na planeta. Ang asteroid na Psyche ay maaring maging iba't ibang uri ng iron-rich object na hindi pa nakikita dati. Anuman ang magiging kwento nito, inaasahan na ang misyon ay magpapakita sa atin kung paano na-develop ang core ng Earth at ng iba pang mga terrestrial na planeta na ayon sa siyensya. At sa October 14, may pagkakataon ang mga taga-subaybay ng eclipse sa Amerika na makakita ng espesyal na uri ng eclipse. Ito'y solar eclipse na tinatawag na annular eclipse, isang path na may sukat na mga 125 miles. Ang araw ay magmumukhang isang makitid na bilog ng ilaw na madalas na tinatawag na Ring of Fire. At ito ang pinaka-highlight ngayong Oktubre, ang Ring of Fire. Ang makitid na bilog na ito ay kilala rin bilang Annulus na nagbibigay ng pangalang ito sa uri ng eclipse na ito. Nangyayari ang solar eclipse kapag pumapasok ang buwan sa pagitan ng Earth at ng araw at tinatakpan nito ang kahit bahagi ng araw sa kalangitan. Kapag ang buwan ay tumatakip ng lubusan sa araw, makakita tayo ng total eclipse. Pero minsan ang buwan ay medyo malayo sa kanyang orbit kapag nangyayari ang isang eclipse. Kaya't ito'y nagmumukhang medyo mas maliit sa kalangitan at medyo maliit na hindi sapat na takpan ang araw. Kapag nangyayari ito, ito'y tinatawag na annular eclipse. Ang path ng partial eclipse na ito ay naglilipat sa buong Amerika, nagsisimula sa Southern Canada at tumatawid sa Western US, bago bumaybay sa Central at South America. Sa labas ng annular eclipse path, ang mga nasa viewing zone ay makakita pa rin ng partial eclipse. Ang maximum na bahagi ng araw na tatakpan ng buwan ay depende sa iyong lokasyon. Ngayon, ang mga taga-subaybay ng eclipse ay hindi na kailangan maghintay ng matagal para sa mas marami pang kasiyahan. Sa susunod na Abril, ang isang total solar eclipse ay tatangayin ang buong United States. Tignan ang mga online na mapagkukunan ng NASA tungkol sa mga eclipse kung saan sila makikita at mga tips para sa ligtas na panonood. At narito rin ang mga yugto ng buwan para sa Oktubre. Kung ating mapapansin, ang mga solar eclipse, ang mga pangyayari sa ating mga planeta at maging sa kalawakan, ay ito ay hindi na bago sa banal na kasulatan, sapagkat ito ay itinakda ng ating Panginoong Diyos bilang mga sinyalis patungkol sa natatanging araw, ang araw ng katapusan ng mundo. Tayo ay inilalakbay ng ating Panginoong Diyos na ipakita sa atin ang mga tanda sa pamagitan ng buwan at mga bituin at ng araw na tayo ay dapat nang maghanda sa pagkakataong ito. Okay, thank you guys once again sa umabot po hanggang sa dulo ng video na ito. So okay guys, antayin po natin, abangan po natin itong solar eclipse, ito pong darating na October 23. Nawa ay ito po ay possible na ito po ay isa rin po sa mga sinyalis nga na magkakaroon po ng pagbabago po sa dito po sa ating mundo. At yung mga plano po ng ating Diyos Ama na lumikha ay nawa ay matupad na po. Ito po yung kumbaga yung new heaven and new earth, no? Actually talaga matutupad naman po talaga yan. Wala naman pong mga ginawa ang Diyos dito na hindi niya ginagawa po guys, no? So wag po tayong matatakot pagdating po ng Judgment Day, no? Ibig sabihin ng Judgment Day, syempre kailangan pong yung pong mga kasinungalingan na ating mga na kumbaga umiiral dito po sa ating mundo ay nawa po yan po ay mawala na po yan. Kasi totoo po na ito, truth will set us free. Wala po talagang makakaayos dito sa sistema ng mundo natin, kundi po yung Diyos na lumikha rin po natin, ating Diyos Ama na lumikha. Siya po ang naglikha po ng lahat at siya po ang may tamang panahon po, no, na malaman po ng tao ang ating tinatawag na human responsibility, no. God's responsibility is to create everything, no. At tayo naman bilang anak niya, we have the responsibility to respond para sa kanya, no.
Siyempre mga anak tayo, gawin natin ang responsibility natin as a children of God. At yun po yung mga pinapaalala sa atin Jesus Christ that was 2,000 years ago. So itong second coming niya, possible na this is the moment of truth. So elimination po, kailangan po ma-eliminate po yung mga lies principles, no? Yung mga natutunan po natin ng mga mali, no? So this is the moment of truth. Ito pong second coming. I think gaya po ng sinabi ni Jesus Christ, no, 2,000 years ago, na marami pa siyang gustong sabihin, no? Pero the hour is coming, He will not longer speak in us in parables and symbols, but He will tell us plainly from the Father. So yan guys, thank you so much once again sa mga nanood po. Keep safe po and God bless to all po guys. And don't forget to subscribe this channel at kay Sayong Araw po. Keep safe once again and God bless. At mga bituin at sa lupa'y magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Mga kaibigan, ang mga tanda sa huling mga kapanahunan ay nakikita natin sa ating planeta ngayon. At hindi lamang iyon, itinakda ng ating Panginoong Diyos ang araw, buwan at mga bituin bilang mga palatandaan din upang tayo ay maging handa sa pinaka-oras ng pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kaibigan, handa ka na ba? Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan